Kumusta mga kaibigan? Sa araw na ito, isa na namang kwento ang tiyak na pagkapulutan natin ng aral. Isang mayaman at matapobring dalaga na kailanman ay hinding-hindi raw iibig sa isang mahirap na binata. Kaya naman ay tunghayan natin ang kanyang kwento. Pero bago tayo magpatuloy kaibigan ay huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa ating munting channel para naman updated kayo sa mga bagong videos natin. Pakending-kending pa habang naglalakad sa mall si Raisa. Bit-bit ang kanyang mamahaling bag at suot ang mamahaling sapatos na mataas ang takong. Sa sobrang sarap ng kwentuhan nila ng kanyang kaibigan na si Marie ay hindi niya sinasadyang mabangga ang isang lalaki. May bit-bit na mga supot na pagkain at tila ito ay isang delivery rider. Imbis na humingi ng paumanhin ang dalaga ay nagtaray pa ito. Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Galit na galit ang dalaga habang pinunasan niya ang puti-puting bestida na natalsikan ng soft drinks. Ma'am, kayo po ang bumangga sa akin. Bigla po kayong umikot at nasa likod ninyo ako kahit hindi ninyo ako napansin. Bakit po kasi hindi mo na kayo tumitingin sa nilalakaran nyo habang may kausap kayo sa telepono? Yung ikot niyo po kasi ay para kayong nasa runway at nagmumodel. Saad ng lalaki na si Victor habang nagkakamot ng ulo. Sa labis na inis ni Raisa ay agad itong kumuha ng pera at inihagis ito sa harapan ng delivery rider. O yan, manahimik ka na. Okay lang ba sa'yo ang 2,000? Pagmamalaki pa ng dalaga. Ma'am, sa tanang buhay ko po ay wala pong nag-insulto sa akin na ganito. Kayo lang po. Wika naman ito ni Victor. Dahil sa eksenang iyon ay hindi nila namalayan na marami na palang nanonood sa kanilang paligid. Mga nagtatawanan pa ang mga ito. Hay nako, para napanood ko na ito sa isang teleserye ha. Saad naman ng isang matandang babae. Oo nga Mare, at alam ko na ang ending nito, sila pa ang magkakatuluyan. Paras pa silang maganda at gwapo, bagay na bagay sila. Tugon naman ng isang babae. Lalo namang napikon si Raisa sa narinig nito at tila pa diring-diri ito sa lalaki. Excuse me po, hindi po ako papatol at iibig sa isang lalaking hampas lupa. Napatakip na lamang ng bibig ang dalawang matanda sa inasal ng dalaga. Sa galit ni Victor ay pinulot nito ang lahat ng pagkain nakakalat sa sahig at iniwan ang 2,000 hinagis ni Raisa. Dahil mahaba ang pasensya ni Victor ay pinili na lamang niya na palampasin pa ang ugali ng mayabang na babae. Maganda at sexy nga ito ngunit napakapangit naman ang ugali. It's nice to see you home early. Sakto at kakausapin ka namin ng daddy mo. Tila mabigat ang salita ni Doña Carmen. Hay naku mama, hindi naman sana ako uwi ng maaga. Natapunan lamang kasi ako ng soft drink sa mall ng isang lalaki. Anak, hindi ka namin pinalaki upang maging ganyan kayabang. Huwag kang magsalita ng masama sa kapwa mo. Saad naman ng kanyang ama. Nang umupo na ang mga ito sa dining table ay natataka na ang dalaga kung bakit ang ina niya mismo ang nagsisilbi ng pagkain sa mesa at wala na sa kanyang paningin ang kanilang mga kasambahay. Doon na siya nagsimulang mangamba. Naghirap na ba tayo? Marami na akong pagbabagong napansin sa inyo ma'am, dad. Wala kayong inatupag since last month kundi magbenta ng mga properties natin. Hindi na rin yata kayo natutulog. What seems to be the problem? Pinagpapawisang tanong ni Raisa. Naloko tayo na kumpare ko. Si Tito Tony mo. Lahat ng perang ininvest namin sa kanya ay naglahong parang bula. Sa sobrang tiwala namin sa kanya ay nailabas namin ang lahat ng pera. Kailangan namin tubusin ito kung hindi ay makakasuhan kami. Sabi niya kasi ay ibabalik niya iyon sa loob lamang ng 1 buwan at doble pa. Ngunit wala. Dad, bakit kayo nagtiwala? Mataas na ang boses ni Raisa. Animoy, hindi niya mga magulang ang kausap na ito. Kinakailangan nilang mabayaran ang malaking mga pagkakautang. Kaya naman ay ebinenta na mga ito ang palugi nilang ari-arian. Maging si Raisa ay nagbenta na rin ng mga mamahaling sapatos at bag. Ngunit hindi pa rin ito sapat upang makahon sila at mabayaran ang pagkakautang. Kaya naman ay pati ang bahay nila ay binibenta na rin. Lumipat sila sa isang maliit na condo unit. 2 lamang ang kwarto doon at napakaliit pa. Wala na rin silang mga kasambahay at driver. Doon napursa si Raisa na tumigil sa pag-aaral at maghanap ng trabaho. Dahilan nasanay siyang maging boss at palaging may mga utusan ay nahirapan siyang makahanap ng trabaho hanggang sa di inasahang pagkakataon ay muling nag-cross ang landas nila ni Victor. Ang binatang delivery rider na nakabungguan niya noon sa mall. Sir, alam kong hindi naging maganda ang unang pagkikita natin noon pero papatunayan ko po sa inyo na nagbago na po ako pagmamakawan ng dalaga. Naalaala mo ba kung paano mo ako matahin noong nabangga mo ako sa mall? Malamig naman ang boses na tugon ng binata. Napayuko na lamang si Raisa ngunit bigla siyang nawindang sa sumunod na sinabi ni Victor. Sige,
Pumasok ka sa akin bilang kasambahay. Tila nakangisi pa ito. Kahit na insulto si Raisa ay tinanggap pa rin niya ang alok ng binata. Gulat na gulat siya nang malaman na ang pamilya pala ni Victor ang nakabili ng dati nilang bahay. Kahit milyonaryo pa ang mga magulang ng binata ay pinili na lamang nitong mamuhay ng simple lamang at itinaguyod ang sarili na mag-isa at hindi umasa sa mga magulang. Natuto si Raisa sa mga gawaing bahay sa tulong ni Victor. Hindi nagtagal ay tila nahulog na ang loob niya sa binata. Ngunit pilit niya itong nilalabanan sapagkat may nobya na ito. Sa sweldo niya na 6,000 kada buwan ay nagsumikap siya makaipon upang bumili ng mga panindang bag at sapatos. Binigyan din siya ni Victor ng 20,000 upang magsimula ng bagong puhunan. Nagsimula na siyang magbenta sa mga dating kakilala niya hanggang sa gumawa na siya ng isang Facebook page. Makalipas ng ilang taon ay malaki-laki na rin ang kanyang naipon. Halos buo na rin ang kanyang mabayaran sa natitirang pagkakautang ng kanyang mga magulang. Selos na selos si Raisa sa tuwing nakikita niyang umuwi si Victor sa dati nilang bahay kasama ng iba't ibang babae. Lingid sa kalaman ni Raisa ay hindi naman ito kano-ano ni Victor at sadyang pinagsisilos lamang siya ng binata. Pre, kung ako sa iyo ay aminin mo na lamang kay Raisa na gusto mo siya. Napatakip na lamang na bibig si Raisa sa narinig niya mula sa bibig ng kanyang kaibigan ni Victor. Ayoko pre, hindi ko pa sigurado kung totoo na bang nagbago siya. Baka lumaki ang kanyang ulo kapag nagtapat ako ng pag-ibig sa kanya. Saad naman ni Victor. Sa sama ng loob ay nabitawan ni Raisa ang hawak niyang baso at narinig naman iyon ni Victor at ng kanyang kaibigan. Victor, alam kong nagkamali ako noon, pero bakit? Hindi ba pwedeng magbago ang isang tao? Umaagos na luha ni Raisa. Tila naimasmasan naman ang puso ng binata nang makitang lumuluha si Raisa. Sorry Raisa, please huwag ka na umiyak. Ayokong nakikita kang umiiyak. Victor, mahal kita. Alam kong sinasadya mo na pahirapan ako kahit alam kong gumaganti ka sa akin dahil masama ang ugali ko noon. Pero sana bigyan mo ako ng pagkakataong ipakita sa'yo na iba na ako. Uwi ka naman ito ni Raisa. Bigla naman siyang hinatak ni Victor palabas ng bahay at doon ay niyakap siya na mahigpit ni Victor. Raisa, mahal din kita. Matagal na kitang mahal. Hindi ka mahirap mahalin. Bigla na lamang hinalikan ng dalaga si Victor sa labi at gubanti naman ng mas mainit pa ng halik ang lalaki. Sa ngayon ay nagpaplano na ang magkasintahan na magpakasal. Inayos na lamang ni Raisa ang bagong bahay na nabili niya mula sa pagtitinda ng mga gamit upang kahit papaano ay masuklian niya ang di perpekto ngunit magandang buhay na naibigay ng kanyang mga magulang sa kanya. Umandar na rin ang kasong isinampa nila sa kanyang tito Tony. Dahil sa sipag at tiyaga ni Raisa ay nabayaran na rin niya ang pagkakautang ng mga magulang. At tuluyan na ngang nagpakasal sina Raisa at Victor at nagsama habang buhay. Hanggang dito na lamang muna kaibigan. Muli, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aking munting channel. Hanggang sa susunod nating mga kwento. Maraming salamat at paalam.